Kagulat World. Buong Netherlands ginulat ni Alexandra Ala nang talunin niya si Anouk Queverman sa WTA 125 sa Oeiras, Portugal sa straight sets na 6-3, 6-4. Hindi ito basta panalo. Isang malinaw na statement na ang batang Filipina ay hindi na lang pag-asa para sa bansa, kundi isang tunay na contender sa pro scene. Sa laban na naantala dahil sa ulan, muling naipakita ni Ala ang kanyang maturity. Nang bumalik sa court, hindi siya nagpadala sa pressure. Sa halip, nag-convert siya ng maingat na laro pagkatapos ng rain delay, unti-unting pinutol ang ritmo ng kanyang kalaban at hinatak ang momentum sa sarili niyang pabor. Ipinamalas niya rito ang mental toughness na karaniwan mong nakikita sa mas may karanasan na atleta, kasama ng clutch execution na critical sa malalaking pagkakataon. Para sa Philippine tennis, ang panalo na ito ay napakahalaga. Isa itong paalala na ang junior success ni Ala ay hindi isang bulag sabay-sabay na hype. Nagiging konkretong resulta na ito sa WTA circuit. Ang kanyang pag-akyat bilang top seed sa Oeiras ay indikasyon na handa na siyang harapin ang hamon ng mas mataas na level ng kompetisyon. Mas malinaw ngayon, kaya niyang i-translate ang kanyang talento sa tunay na pro setting. Sa internasyonal na pananaw, ang pagganap ni Ala sa clay court na ito ay hindi basta benchmark para sa sarili. Isa ring signal sa mga scouts, coach at media na may batang Pilipinang pwedeng gisingin ang global tennis scene. Ang kanyang control sa laro, disiplina sa bawat punto, at kakayahang manatiling composed sa pressure ay nagpapaangat sa kanyang reputasyon. Hindi na lang siya hopeful athlete. Siya na ang nagdadala ng ambisyon para sa bansa sa isang mas malaking entablado. Sa gabi na ito, si Alexandra Ala ang nagbigay ng rousing reminder sa buong Pilipinas. Sa tiyaga, disiplina at puso, kayang magising ng isang atleta ang buong mundo. Buong Netherlands ang tulad ginigising ngayon at ang pangarap ng Pilipinas ay muling lumalaki. Ang panalo ni Alexandra Ala kontra Anouk Queverman sa WTA 125 Oeiras ay hindi lamang simpleng resulta. Ito ay isang blueprint ng kung paano nagmamature ang isang elite athlete sa real time. Kapag sinabing ginulat ang Netherlands, hindi lang ito dahil tinalo niya ang isang Dutch player, kundi dahil ipinakita niya ang tatlong bagay: competitive discipline, clay court adaptability, at psychological endurance. Lahat ito ay core elements ng isang top-tier WTA contender at malinaw na nasa arsenal na ni Ala. Unang unawain ang nature ng panalo. Straight sets ito, pero hindi ibig sabihin ay madali. Ang laro ay naantala dahil sa ulan at ang rain delay sa tennis ay isa sa pinaka-nakakagulang element para sa mga atleta. Kapag may interruption, bumababa ang body rhythm, nagbabago ang ball bounce, at nasisira ang momentum kahit para sa mas veteranong players. Pero pagbalik nila sa court, si Ala ang unang nakakuha ng control. Ibig sabihin nito, ang kanyang emotional regulation at mental reset speed ay mas advanced kaysa sa typical ng kanyang edad. Ang kakayahang makapag-restart ng walang bakas ng discomfort ay trait na bihira pa sa WTA teens. Ikalawa, mahalagang i-highlight ang clay court identity ni Ala. Ang Oeiras ay bahagi ng European clay circuit, mabagal, mataas ang bounce at nangangailangan ng outstanding shot tolerance. Hindi sapat ang power. Kailangan marunong mag-build ng points, magbago ng trajectory, at mag-adjust ng footwork sa sliding surface. Sa laban kontra Quevermans, ipinakita ni Alex ang tamang mixture ng aggression at patience. Hindi niya pinilit ang winners. Inantay niya ang tamang angles, gumamit ng heavy topspin para i-displace ang kalaban at nilimitahan ang unforced errors. Sa pro level, ito ang tinatawag na match maturity, ang kakayahang pumili ng tamang shot sa tamang oras. Ikatlo, ang timing ng run ni Ala ay napakahalaga. Sa kasalukuyang yugto ng kanyang career, ang WTA 125 ay critical tier. Dito nagtatayo ng ranking foundation ang emerging players. Ang panalo sa first round kontra isang European clay specialist ay nagpapakitang hindi lang siya umaasa sa athletic ability. Nagiging kumpleto ang kanyang tactical thinking. Ang ginagawa niya ngayon ay pagtatayo ng narrative na reliable siya sa anumang kondisyon, indoor, hard court, at ngayon mas lumalalim sa clay. Ikaapat, ang body language at pacing control ni Ala ay nagpapakita ng pagiging future top 50 material. Hindi siya nagpakita ng panic kahit nakakuha ng mini runs ang kalaban. Controlled ang breathing, consistent ang rally patterns, at decisive ang finishing points. Para sa isang atleta na hindi pa nasa mid-20s, ito ay sobrang promising indicator ng long-term competitiveness. Sa kabuuan, ang performance na ito ang nagpatunay na hindi hype ang kwento ni Alexandra Ala. Ito ay progression. Ang kanyang panalo kay Quevermans ay hindi isolated upset. Ito ay bahagi ng isang mas malaking narrative ng pag-angat. At kung ihahalo ang maturity, tactical growth, at mental strength na ipinakita niya dito, malinaw na papunta siya sa mas mataas na yugto ng WTA circuit. Sa madaling sabi, hindi na lang siya hope. She is becoming the storm.
Unang dapat pag-usapan ay ang situational awareness ni Ila. Sa tennis, mahalaga ang ability ng isang player na mag-adjust sa specific opponent tendencies. Si Kovermans ay isang typical European clay court player, mabagal pero heavy top spin, mahilig sa rhythm rallies, at umaasa sa long points para ma-exhaust ang kalaban. Ang tugon ni Ella ay hindi puwersahang aggression, kundi calculated pressure. Sinira niya ang rhythm ng Dutch player sa pamamagitan ng pagbabago ng shot height, mixing pace, at pagkuha ng mas maagang ball contact. Ito ang klase ng decision-making na naggagaling lang sa isang atleta na may deep match IQ. Kung noong junior years niya ay umaasa siya sa athletic explosiveness, ngayon ang foundation niya ay pattern recognition. Ikalawa, mahalagang tingnan ang transition discipline ni Ella. Sa WTA 125 level, madalas ang pagkakamali ng mga batang players ay hindi nila kayang isara ang set kapag may lead na sila. Pero si Alex, matapos makuha ang momentum pagkatapos ng rain delay, hindi bumitaw. Hindi siya nag-low percentage shots, hindi nagmadali at hindi nag-overhit. Indicators ng emotional control. Ang kanyang hold sa mid-set pressure moments ay nagpapakita na ang kanyang mental architecture ay lumalakas. Ito ang sinasabi ng mga analyst na pro-composure. Ikatlo, ang movement efficiency niya ay isa sa mga underrated areas ng kanyang improvement. On clay, inefficient footwork is punished, mas mabagal ang court, mas mabigat ang steps, mas mahirap ang recovery. Pero sa match na ito, makikita ang maturity sa kanyang sliding technique. Hindi siya late sa ball, hindi siya nag-overrun, at controlled bawat beat. Ito ay critical dahil ang clay surface ang tinitingnan ng mga top coaches bilang tunay na sukatan ng footwork intelligence. Ang pagkapanalo niya sa surface na ito ay hindi lamang dahil sa strokes, kundi dahil sa championship-level movement development. Ika-4, dapat pahalagahan ang psychological accounting ng panalo. Galing si Ila sa series of challenging tournaments, may mga sunod-sunod na tight matches, at may pressure na patunayan ang sarili sa mas mataas na bracket. Ang ability niya magbigay ng clean, composed win kahit may external factors like weather delay ay indikasyon na kaya niyang i-handle ang WTA stress environment. Ang mga ganitong klaseng panalo ang nagtatayo ng identity ng isang athlete. Hindi reactive, kundi intentional. Sa huli, ang pinakamalaking ibig sabihin ng victory na ito ay simple pero makapangyarihan. Bumubuo ng international credibility si Alex. Ang mga kalaban niya ngayon ay hindi na treat her as a young wildcard. She's becoming a player they have to prepare for. At sa bawat ganitong panalo, lumalakas ang narrative na ang susunod na yugto ng kanyang career ay hindi na journey of potential, kundi journey of confirmation. At kung ipagpapatuloy niya ang ganitong level ng discipline, mental clarity at clay court command, hindi malabo na ang WTA Top 100 ay maging realidad, hindi pangarap. Alex isn't just winning matches, she's rewriting expectations.